Naalala mo ba nung bata pa tayo? Halos hindi natin iniinda ang mga sakit sa katawan. Nakakalaro tayo buong araw, walang reklamo sa tuhod o likod. Pero ngayon na tayo ay nasa edad 60, 70 o 80 na, parang konting kilos lang, ramdam na agad ang kirot. Lalo na kung may rayuma o pananakit ng buto. Alam ko hindi madali pero may magandang balita. Hindi kailangan ng mamahaling gamot agad dahil may ilang simpleng pagkain na pwedeng makatulong bawasan ang kirot at paninigas ng kasukasuan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 4 na pagkaing subok na ng matatanda. Mga simpleng pagkain na abot kaya at pwede mong isama sa araw-araw. Bakit mahalaga itong pag-usapan? Kasi sa totoo lang, marami sa atin ang natatakot kapag nakararamdam ng pananakit ng tuhod, likod o kamay. Baka raw senyales na lumalala ang rayuma. Pero kung maaalagaan natin ang katawan sa tamang paraan, lalo na sa pagkain, pwede nating maibsan ang kirot at mapanatili ang lakas kahit umabot pa tayo ng 70. Ang unang pagkain na makakatulong ay isda na mayaman sa omega-3. Siguro iniisip mo, ano ba talaga ang omega-3? Ito ay uri ng healthy fat na kilala sa kakayahan nitong bawasan ang pamamaga sa loob ng katawan. At kung mas mababa ang pamamaga, mas konti ang kirot sa kasukasuan. Sa Pilipinas, hindi mo kailangang bumili ng mahal na salmon o tuna mula abroad. Marami tayong lokal na isda tulad ng tamban, galunggong, o bangus na mayaman din sa omega-3. Isipin mo na lang, kung 2 o 3 beses sa isang linggo kang kumakain ng ganitong isda, malaking tulong ito para hindi sumakit ang iyong tuhod kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan. May kakilala akong lolo sa baryo, si Mang Andres. Noong una, halos araw-araw siyang reklamo sa pananakit ng kamay at tuhod. Hirap siyang magtanim sa kanyang maliit na bukirin. Pero nang sinubukan niyang gawing paborito ang paksiw na bangus, napansin niya na kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi naman ibig sabihin na biglang nawala ang rayuma niya, pero malaking bagay ang ginhawa na naramdaman niya. Kaya tandaan, simpleng isda, malaking tulong. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pagkain, mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C. Maraming matatanda ang iniisip, ang vitamin C ay para lang sa sipon. Pero ang totoo, malaki rin ang tulong nito para mapanatiling malakas ang cartilage at kasukasuan. Nakakatulong ang vitamin C para mabuo ang collagen na parang glue ng ating katawan. Kung matibay ang collagen, mas matibay ang mga kasukasuan at mas maliit ang tsansang sumakit ang buto. Sa madaling salita, kung araw-araw kang kakain ng prutas tulad ng dalandan, bayabas o papaya, at gulay tulad ng pechay at malunggay, hindi lang resistensya mo ang lumalakas, kundi pati ang mga tuhod at balikat mo. Nakikita ko nga sa mga lola sa kapitbahay, mahilig silang gumawa ng tsaa mula sa dahon ng malunggay, tapos isinasabay nila ito sa simpleng ulam. Sa murang halaga, nakukuha nila ang sustansya na kailangan ng kanilang katawan. Isa pang magandang halimbawa ay si Aling Rosa, 73 anyos na dati hirap bumangon tuwing umaga dahil sa pananakit ng likod. Pero nang naging ugali niya ang kumain ng bayabas tuwing merienda, napansin niyang mas madali na siyang nakakapaglakad at hindi na ganoon kabigat ang kanyang katawan. Totoo, hindi milagro. Pero kapag pinagsama-sama mo ang maliliit na hakbang, lumalaki ang epekto. At pangatlo, huwag nating kalimutan ang luya. Oo, iyong simpleng luya na karaniwang pampalasa lang sa luto. Ang luya ay may natural na anti-inflammatory properties. Para bang natural na gamot laban sa pamamaga sa kasukasuan. Maraming matatanda ang gumagawa ng salabat, lalo na sa umaga. Nakakaginhawa na sa lalamunan, nakakatulong pa sa katawan. Naalala ko tuloy ang isang nanay sa simbahan na laging nagdadala ng thermos ng salabat. Kapag tinatanong siya kung bakit iyon ang inumin niya, sagot niya, "Mas gusto ko ito kaysa kape. Kasi hindi sumasakit ang tuhod ko." At totoo nga naman, mas magaan ang pakiramdam ng katawan niya kumpara noong mahilig pa siya sa matatamis na inumin. Kung iisipin natin,
Hindi naman mahirap isama ang luya sa araw-araw. Maaari mo itong gawing salabat o idagdag sa nilaga, tinola, o kahit sa pritong isda bilang sausawan. Hindi lang pampasarap, kundi pampalakas din. Mga simpleng pagkain lang ito, pero napakalaki ng benepisyo. Ang isda, prutas at gulay na may vitamin C at luya ay pwedeng magsilbing unang hakbang para mabawasan ang rayuma at pananakit ng buto. Ang maganda pa dito, lahat sila ay abot kaya at madaling hanapin sa palengke o tindahan. Kaya kung iniisip mong mahirap o magastos ang pag-aalaga sa buto at kasukasuan, isipin mong muli. Hindi kailangan ng mamahaling vitamins agad. Simulan mo lang sa mga pagkaing ito at makikita mo ang unti-unting ginhawa. At bago tayo dumako sa susunod na parte kung saan tatalakayin ko pa ang iba pang pagkain na makakatulong, gusto ko munang itanong sa iyo, kumakain ka ba ng mga pagkaing ito araw-araw? Ano ang pinakapaborito mong isda o prutas? Kung nandito ka pa at nakikinig, i-comment mo ang salitang 1 para alam kong sinamahan mo ako hanggang dito. Kung napansin mo sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang tungkol sa isda na mayaman sa omega-3, mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C, at pati na rin ang luya. Mga simpleng pagkain na madalas nasa kusina na natin pero madalas din nating balewalain. Ngayon itutuloy natin ang usapan dahil may ilan pang pagkain na pwede mong gawing kaibigan sa laban kontra rayuma at pananakit ng buto. Isa sa mga pinaka-importanting sangkap sa diet ng seniors ay ang pagkain na mayaman sa calcium. Alam naman natin mula bata pa tayo, lagi na tayong tinuturuan na uminom ng gatas para sa buto. Totoo yon, pero hindi lang gatas ang mapagkukunan ng calcium. Maraming pagkain sa paligid natin na kayang magbigay ng parehong sustansya. Halimbawa, ang maliliit na isda na kinakain ng buo kasama ang buto, tulad ng dilis o tuyo. Kapag kinakain mo ang buto ng isda, diretso ka nang nakakakuha ng calcium na tumutulong patibayin ang iyong sariling mga buto. May kilala akong senior na si Lola Pasing, 80 taon na siya pero kaya pa rin niyang maglakad papunta sa palengke araw-araw. Hindi siya pala inom ng gatas pero mahilig siya sa pritong dilis at minsan ginagawang partner ng kamatis at sibuyas. Ang sekreto niya raw ay regular na pagkain ng pagkaing mataas sa calcium. Kaya kahit medyo matanda na, hindi ganon kabagal ang kilos niya kumpara sa iba niyang kasing edad. Nakakabilib, di ba? Kung hindi ka naman mahilig sa tuyo o dilis, may ibang alternatibo. Pwede kang kumain ng malunggay, pechay, at iba pang leafy vegetables na mataas din sa calcium. Sa totoo lang, hindi lang pampagatas ng ina ang malunggay, kundi pampalakas din ng buto ng lahat. Kaya kung meron kang bakuran, magandang ideya na magtanim ng ilang puno ng malunggay. Hindi ka lang makakatipid, siguradong fresh pa ang gulay na kakainin mo. Bukod sa calcium, kailangan din ng vitamin D para masipsip ng maayos ng katawan ng calcium. Kahit gaano karami ang calcium na makuha mo sa pagkain, kung kulang ka naman sa vitamin D, sayang lang. Kaya ang susunod na tanong, saan naman natin makukuha ang vitamin D? Isa sa pinakamaganda at libre pa, ang araw. Oo, simple lang. Magpaaraw sa umaga ng 10 hanggang 15 minutos. Hindi kailangan magbilad ng matagal o tanghaling tapat. Yung sikat ng araw bago mag-alas 10 ng umaga ay sapat na para makatulong sa katawan. Kuwento ko sa iyo si Mang Mario, 75 anyos na mahilig magdilig ng halaman tuwing alas 8 ng umaga. Sabi niya, hindi lang daw pamparelax ang pag-aalaga ng halaman, kundi nakakatulong din sa kanyang buto at kasukasuan. Kasi habang ginagawa niya yon, napapaarawan siya. At dahil doon, mas nagiging matibay ang kanyang katawan. Kung iisipin mo, 2 benepisyo ang nakukuha niya. Exercise at vitamin D mula sa araw. Ngayon, kung gusto mo pa ng pagkain na makakatulong, isama mo na ang turmeric o luyang dilaw. Katulad ng luya, ang turmeric ay kilala sa pagiging anti-inflammatory. Sa ibang bansa, ginagamit ito bilang herbal supplement. Pero dito sa atin, pwede mo itong idagdag sa luto tulad ng adobo o sinigang. May ilan pa nang ang senyor na gumagawa ng turmeric tea.
Aminin ko, medyo kakaiba ang lasa sa umpisa. Pero kapag nasanay ka na, mararamdaman mo ang ginhawa sa katawan. Isipin mo may mga pag-aaral na nagsasabing, ang regular na pagkain ng turmeric ay nakakatulong para mabawasan ang pananakit ng kasukasuan, lalo na sa may arthritis. Hindi ba't magandang balita iyon? Hindi mo na kailangang umasa lang sa gamot. Pwede mong tulungan ang sarili mo gamit ang simpleng sangkap mula sa kusina. Dagdag pa rito, magandang kasama ang nuts at seeds gaya ng mani, linga o chia seeds. Hindi naman kailangan araw-araw kang bumili ng mamahaling imported na nuts. Yung simpleng mani sa kanto, kung kakainin ng tama ang dami, makakatulong din dahil may healthy fats at protina ito. Tandaan mo, ang protina ay mahalaga para manatiling malakas ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating mga buto at kasukasuan. Alalahanin mo, hindi lang buto ang dapat alagaan. Kailangan din ng suporta ng muscles para gumalaw ng maayos ang ating katawan. Kung mahina ang kalamnan, mas madali ring sumakit ang tuhod at likod. Kaya kung isasama mo ang protina mula sa mani o kahit mula sa itlog at isda, makakatulong ito para manatili kang malakas. Naalala ko si Tatay Ben, isang retiradong guro. Mahilig siyang magluto ng adobong mani tuwing may bisita. Sa umpisa, para lang pampulutan daw iyon. Pero kalaunan, napansin niya na hindi na ganun kalala ang sakit ng tuhod niya. Sinabayan pa niya ng simpleng stretching araw-araw. At ngayon, kahit 80 na siya, kaya pa rin niyang maglakad ng malayo nang hindi masyadong nangangalay. Kung iisipin mo, lahat ng ito ay may iisang mensahe. Hindi kailangang gumastos ng malaki para gumaan ang pakiramdam ng iyong kasukasuan. Minsan, ang sagot ay nasa paligid lang natin, sa palengke, sa bakuran o sa kusina. Ang susi lang ay ang consistency. Kailangan gawing parte ng araw-araw na pamumuhay. Hindi pwedeng minsan lang kasi hindi ka makakakita agad ng resulta. Pero kung sisimulan mo ngayon at gagawin mong habit, makikita mo ang pagbabago sa loob ng ilang linggo o buwan. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung hindi ko kayang bilhin araw-araw ang mga pagkaing ito? Naiintindihan ko, lalo na kung limitado ang budget. Ang payo ko, piliin mo lang ang pinakaabot kaya at unahin ang mga iyon. Halimbawa, kung mahal ang prutas sa palengke, magtanim ng malunggay o kamote sa bakuran. Kung hindi kaya bumili ng nuts, gawing regular ang pagkain ng dilis o tuyo. Ang importante ay may ginagawa kang hakbang, kahit maliit, para sa kalusugan mo. Isa pang bagay na huwag mong kalimutan ay ang tubig. O, simpleng tubig. Kapag dehydrated ang katawan, mas madaling sumakit ang kasukasuan. Kaya siguraduhin mong umiinom ka ng sapat na tubig araw-araw. May mga senior na nagsasabi na mas gusto nila ang soft drinks o matatamis na juice. Pero tandaan, mas nakakasama iyon sa buto at kasukasuan sa katagalan. Kaya mas mainam pa ring bumalik sa simpleng tubig. Sa pagtatapos ng bahaging ito, gusto kong iwanan sa iyo ang isang tanong. Handa ka bang subukan ng mga pagkaing ito at gawing regular na parte ng iyong buhay? Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Simulan mo lang sa isa o dalawa at dahan-dahang idagdag ang iba. Tandaan, bawat maliit na hakbang ay hakbang patungo sa mas magaan na pakiramdam at mas masayang pagtanda. Kaya bago tayo dumiretso sa part 3, kung nandito ka pa, i-comment mo naman ang salitang 2 para alam kong sinasamahan mo pa rin ako sa ating kwentuhan. Kung napansin mo sa mga naunang bahagi, marami na tayong natalakay na mga pagkain na subok para makabawas ng rayuma at pananakit ng buto. Mula sa isda, prutas at gulay na mayaman sa vitamin C, luya, turmeric, nuts, hanggang sa pagkain na mayaman sa calcium at simpleng pag-inom ng tubig. Ang tanong ngayon ay, ano pa ba ang maaari mong idagdag para mas lalong gumaan ang pakiramdam mo at manatiling malakas ang iyong kasukasuan? Ang pang-apat na pagkain na hindi dapat mawala sa ating listahan ay mga beans at lentils o munggo na karaniwang nasa hapagkainan ng mga Pilipino. Baka iniisip mo, simpleng ulam lang ang munggo na niluluto tuwing Biyernes. Pero kung titingnan mo, napakayaman nito sa fiber, protina,
at mga mineral tulad ng magnesium at folate na nakakatulong hindi lang sa puso kundi pati na rin sa buto. Bakit mahalaga ang fiber at protina? Kasi kapag kumakain ka ng sapat na protina, mas napapanatili mong malakas ang kalamnan. Gaya ng nasabi natin kanina, kapag malakas ang kalamnan, mas mahusay nitong nasusuportahan ang buto at kasukasuan. Samantala, ang fiber naman ay tumutulong para mabawasan ang timbang o mapanatili ito sa tamang level. Tandaan, kung masyadong mabigat ang ating katawan, mas nahihirapan ang mga tuhod at balakang sa pagbubuhat. Kaya ang pagkain ng munggo ay nakakatulong hindi lang sa pagpapanatiling busog, kundi pati na rin sa pag-iwas sa sobrang bigat na nagdadagdag ng pressure sa kasukasuan. Kwento ko sa iyo si Lola Mercy, na 72 na. Madalas siyang nakararanas ng pananakit ng tuhod dahil sa rayuma. Pero simula nang gawin niyang lingguhang gawain ang pagluluto ng munggo, nadagdagan ang kanyang lakas at napansin niyang hindi na siya ganun kabilis mapagod sa paglalakad. Ang simpleng pagkain na ito, na mura at madaling lutuin, ay nakapagbigay sa kanya ng dagdag na sigla. Kung minsan, sinasabayan pa niya ng malunggay at kalabasa ang kanyang munggo, kaya doble sustansya ang nakukuha niya. Isa pa, ang beans at lentils ay mayaman din sa antioxidants. Kung iisipin mo, ang antioxidants ay parang pananggalang ng ating katawan laban sa pamamagang nagdudulot ng kirot. Para silang panangga na humaharang sa sobrang pinsalang nagdudulot ng arthritis. Kaya sa bawat subo ng munggo, hindi mo lang pinapabusog ang tiyan mo, kundi tumutulong ka rin sa pag-aalaga ng iyong mga kasukasuan. Bukod sa munggo, may iba pang klase ng beans tulad ng kidney beans, black beans at garbanzos. Sa Pilipinas, kilala natin ang garbanzos na madalas hinahalo sa sopas o menudo. Pero pwede mo rin itong gawing simpleng salad kasama ng gulay at kamatis. Hindi kailangang maging komplikado, ang mahalaga ay regular mo itong maisama sa iyong pagkain. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga pagkain ito, baka iniisip mo, paano kung nasubukan ko na lahat pero minsan sumasakit pa rin? Totoo, hindi naman ibig sabihin na kapag kumain ka ng mga pagkain ito, ay bigla na lang mawawala ang rayuma. Ang totoo, ito ay tulong o suporta lamang sa katawan. Pero kapag pinagsama mo ang tamang pagkain, simpleng ehersisyo, sapat na tubig, at positibong pananaw, doon mo makikita ang mas malaki at pangmatagalang resulta. Alam mo ba na maraming matatanda ang nagsasabing mas mabilis gumaan ang kanilang pakiramdam kapag sinasabayan nila ng simpleng stretching ang pagkain ng tama? Halimbawa, kung araw-araw ay maglalaan ka lang ng 10 minuto para igalaw ang iyong mga kamay, leeg at tuhod, mas nagiging flexible ang mga kasukasuan. At kapag flexible, mas maliit ang tsansang sumakit o manigas. Naalala ko tuloy si Mang Ricardo, 81 na pero mahilig pa ring maglakad sa umaga. Hindi siya tumitigil sa simpleng pangangalaga ng katawan. Kapag tinanong mo siya kung ano ang sikreto niya, sasabihin niya, munggo lang at konting lakad. Totoo, hindi komplikado, pero dahil consistent siya, nagbunga ito ng magandang kalusugan. Isa pang dapat tandaan ay ang pag-iwas sa mga pagkain na nagdudulot ng pamamaga. Habang iniisip natin kung ano ang dapat kainin, mahalaga ring isipin kung ano ang dapat bawasan. Halimbawa, ang sobrang matatamis at mamantika ay maaaring magpalala ng pamamaga. Kaya habang dinadagdagan mo ng munggo, isda, prutas, gulay at luya ang iyong pagkain, bawasan mo naman ang soft drinks, processed food at sobrang karne. Masarap kumain ng paborito nating pritong baboy o matatamis na cake, pero isipin mong pansamantalang saya lang iyon. Kapag nasaktan na ang tuhod o likod, mas mahirap bumawi. Kaya kung gusto mo talagang magtagal ang ginhawa, piliin ang makabubuti sa katawan. Ngayon, bago ko tapusin ang part 3 na ito, gusto kong ibahagi ang isang simpleng mensahe. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang araw o isang linggo lang. Ito ay bunga ng paulit-ulit na tamang gawain. Ang pagkain ng mga nabanggit nating 4 na klase ng pagkain, mula sa isda hanggang munggo, ay hindi dapat one time lang.
Kailangan gawing lifestyle, gawing araw-araw na parte ng iyong buhay. Kapag iniisip mo na para bang napakaraming pagbabago ang kailangan, huwag kang ma-overwhelm. Simulan mo lang sa maliit. Pwede mong tanungin ang sarili mo, ano ang kaya kong baguhin ngayon? Siguro, idagdag ang munggo ngayong linggo o palitan ang isang soft drink ng isang baso ng tubig. At mula doon, dahan-dahan mong idagdag ang iba. Kasi ang sikreto ng mga matatandang malalakas pa rin kahit lampas 80. Hindi dahil sa mamahaling gamot, kundi dahil sa disiplina at consistency sa araw-araw. At kung kaya nila, kaya mo rin. Ang katawan natin ay parang halaman, kailangan ng tamang alaga, tamang araw at tamang pagkain. Kapag ginawa mo iyon, sisigla ito kahit tumatanda. Sa susunod na bahagi, ibubuod natin lahat ng ating napag-usapan. Pag-uusapan din natin ang ilang dagdag na tips kung paano mas mapapalakas ang epekto ng mga pagkaing ito sa iyong buhay. Kaya huwag kang aalis dahil napaka-importante ng huling bahagi para makumpleto ang ating gabay laban sa rayuma at pananakit ng buto. Kung nandito ka pa at patuloy na nakikinig, gusto kong i-comment mo ang salitang done bilang palatandaan na natapos mo ang part 3 at handa ka nang dumiretso sa huling bahagi ng ating kwento. Kung nakasama ka mula part 1 hanggang part 3, ramdam ko na seryoso ka talaga sa pag-aalaga ng iyong kalusugan. Napag-usapan na natin ang 4 na pagkain na subok ng matatanda para mabawasan ang rayuma at pananakit ng buto. Mula sa isda na may omega-3, prutas at gulay na mayaman sa vitamin C, luya at turmeric, hanggang sa munggo at iba pang beans. Ngayon, oras na para pag-usapan natin kung paano mo maisasama ang lahat ng ito sa araw-araw at ano pa ang mga dagdag na hakbang na pwede mong gawin para talagang maramdaman ang ginhawa. Unang-una, mahalagang tandaan na ang pagkain ay hindi hiwalay sa ating kabuang lifestyle. Kung maganda nga ang kinakain mo pero kulang ka naman sa tulog o laging stressed, mananatili pa rin ang pananakit. Kaya isipin mo ito bilang kabuuan. Tamang pagkain, sapat na tulog, galaw ng katawan at tamang pananaw. Lahat ng ito ay konektado. Halimbawa, kung gagawin mong habit ang pagkain ng isda 2 beses sa isang linggo, pagsabayin mo rin ito ng simpleng stretching tuwing umaga. Hindi mo kailangan ng mamahaling equipment. Isang maliit na espasyo lang at 10 minuto ng pag-ikot ng balikat, pagtaas ng braso at pagyuko-yuko ay sapat na. Kapag pinagsama mo ang nutrisyon at galaw, mas mabilis mong mararamdaman ang resulta. Pangalawa, gawing masaya ang proseso. Madalas kasi kapag sinabi ang salitang diet, iniisip ng marami ay puro bawal at puro sakripisyo. Pero kung titingnan mo sa tamang pananaw, pwede itong gawing exciting. Halimbawa, kung hindi ka mahilig sa plain na prutas, bakit hindi subukan gawing salad kasama ng kaunting mani? Kung medyo sawa ka na sa paksiw na bangus, baka pwede mong subukan lutuin ito sa ibang paraan tulad ng sinigang o inihaw. Ang mahalaga ay hindi ka mababagot para maging tuloy-tuloy ang iyong healthy habits. Isipin mo si Aling Nena, 75 anyos na mahilig mag-eksperimento sa kusina. Sa umpisa, hindi niya talaga gusto ang lasa ng turmeric tea. Pero nang natutunan niyang haluan ito ng kaunting honey at lemon, bigla itong naging paborito niyang inumin tuwing hapon. Kung tutuusin, simpleng adjustment lang yon. Pero dahil naging masarap sa panlasa, naging consistent siya. At ngayon kahit ang kanyang mga apo ay sumasama na ring uminom ng kanyang tinatawag na magic tea. Pangatlo, mahalaga ring isama ang pamilya sa iyong journey. Alam mo ba na mas madali at mas masaya ang pagpapanatili ng healthy lifestyle kapag may kasabay ka? Halimbawa, kung sabay kayong kakain ng munggo kasama ng mga apo, hindi mo lang sila natuturuan ng tamang pagkain, kundi nagkakaroon din kayo ng mas matibay na samahan. At kapag nakikita nila na mas malakas ka kahit sa edad mo, nagiging inspirasyon ka rin sa kanila. Si Lolo Pedro ang magandang halimbawa dito. Mahilig siyang magluto ng ginisang munggo tuwing linggo. Ang nakakatawa, hindi lang siya ang kumakain, pati ang kanyang mga anak at apo ay naging paborito na rin. Dahil dito,
Naging bonding moment na nila ang pagkain ng masustansya. At kung titingnan mo, hindi lang katawan ang lumakas kundi pati ang relasyon nila bilang pamilya. Pang-apat, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pasensya. Marami sa atin ang gusto ng instant na resulta. Pero kapag tungkol sa kalusugan, walang instant. Kung sisimulan mong kumain ng masustansya ngayon, maaaring hindi mo agad maramdaman ang pagbabago bukas o sa makalawa. Pero sa loob ng ilang linggo o buwan, doon mo makikita ang epekto. Minsan, mapapansin mo na lang na mas madali ka nang bumangon, hindi ka na gaanong nangangalay, at mas mahaba na ang kaya mong lakarin nang hindi sumasakit ang tuhod. Kaya lagi kong sinasabi, huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat subo ng tamang pagkain ay parang maliit na puhunan para sa iyong kinabukasan. At tulad ng kahit anong investment, kailangan ng oras para lumago. Panghuli, alagaan din ang iyong emosyon at isip. Hindi lang kasi katawan ang may kinalaman sa rayuma at pananakit ng buto. Kapag palagi kang stressed o laging nag-aalala, mas lumalala ang sakit. Kaya mahalagang maghanap ng oras para magpahinga ang isip. Pwede itong simpleng pagdarasal, pakikinig ng musika, pagtawa kasama ng pamilya o paglalakad sa paligid. Naalala ko ang kwento ni Lola Bising. Matagal na siyang may arthritis at halos araw-araw sumasakit ang kanyang tuhod. Pero nang sinimulan niyang maglaan ng oras sa hardin tuwing umaga, hindi lang bumuti ang kanyang katawan, bumuti rin ang kanyang pakiramdam. Sabi niya, kahit sumasakit pa rin paminsan-minsan, hindi na ganoon kabigat dahil mas masaya ang kanyang puso. Sa totoo lang, hindi natin kontrolado ang pagtanda. Pero kontrolado natin kung paano natin aalagaan ang sarili habang tumatanda. At dito papasok ang 4 na pagkaing pinag-usapan natin. Isang simpleng paraan para mas mapagaan ang ating paglalakbay sa pagtanda. Kung iisipin mo, lahat ng ito ay nagtuturo ng isang simpleng aral. Ang kalusugan ay bunga ng maliliit na gawain na paulit-ulit nating ginagawa. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago agad-agad. Ang kailangan lang ay magsimula ngayon. Kaya habang papunta na tayo sa huling bahagi ng ating usapan, gusto kong tanungin ka, handa ka bang gawing bahagi ng iyong araw-araw ang mga natutunan mo rito? Kasi kung gagawin mo, siguradong mas magiging masarap at magaan ang bawat araw na darating. At bago tayo tumuloy sa part 5 kung saan ibubuod ko ang lahat at bibigyan kita ng huling inspirasyon para lalo kang mamotivate, gusto kong malaman kung nandito ka pa. Kaya kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, i-comment mo ang salitang still here para alam kong kasama pa rin kita sa huling bahagi. Narating na natin ang huling bahagi ng ating usapan. Sa mga naunang bahagi, tinalakay natin ang 4 na pagkaing kayang makatulong para mabawasan ng rayuma at pananakit ng buto. Ang isda na mayaman sa omega-3, mga prutas at gulay na puno ng vitamin C, luya at turmeric na may anti-inflammatory properties, and ang munggo at iba pang beans na sagana sa protina at fiber. Sa unang tingin parang simpleng listahan lang sila ng pagkain. Pero kung susuriin mo, bawat isa ay may dalang malalim na benepisyo. Mga benepisyong pwedeng magbigay ng dagdag lakas, ginhawa at saya sa ating pagtanda. Ngayon ang tanong ay, paano mo ito gagawing bahagi ng iyong tunay na buhay? Kasi kung pakikinggan lang natin pero hindi gagawin, mananatili lang itong impormasyon. Pero kapag isinama natin sa araw-araw, nagiging aksyon. At kapag naging aksyon, nagiging resulta. Isipin mo ito. Kung magdedesisyon ka simula ngayon na 2 beses sa isang linggo, ay kakain ka ng isda. Araw-araw ay may prutas o gulay. Tuwing umaga ay iinom ka ng salabat o turmeric tea. At lingguhan mong lulutuin ang munggo, hindi ba't malaking pagbabago na iyon kumpara sa dati? Hindi naman kailangan sabay-sabay, pero isipin mo kung gaano kalaking tulong kapag ginawa mong habit. Marami kasing seniors ang natatakot kapag nararamdaman nila ang mga unang sintomas ng rayuma, pamamaga ng kasukasuan, pananakit ng tuhod o paninigas ng mga daliri. Pero isipin mo, kung maagapan mo gamit ang tamang pagkain, pwede mong bawasan ang tindi ng sakit na mararamdaman mo sa mga susunod na taon.
Kwento ko sa iyo si Lolo Ernesto, 84 na taong gulang. Dati, halos araw-araw siyang nagrereklamo ng pananakit ng tuhod at hindi na siya makapaglakad ng malayo. Pero nang sinimulan niyang sundin ang ganitong mga simpleng payo, kumain ng isda, isama ang gulay at munggo at uminom ng salabat, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Ngayon, kaya na ulit niyang sumama sa kanyang mga apo kapag namamasyal sa plaza. Hindi na siya limitado sa upuan lang. Sabi niya nga, hindi ko alam na ang sagot pala sa matagal ko nang iniinda, nasa kusina lang. And so ang gusto kong makita rin sa iyo. Ang ginhawa na naramdaman ni Lolo Ernesto ay hindi imposible para sa iba. Kaya mo ring maranasan iyon kung sisimulan mo na ngayon. Tandaan, hindi kailanman huli para magbago ng lifestyle. Kahit nasa 60, 70 o 80 ka na, kaya pa rin ng katawan mong mag-adapt at gumaling basta bibigyan mo ito ng tamang nutrition at pag-aalaga. Isa pa, huwag mong isipin na nag-iisa ka sa laban na ito. Marami sa atin ang dumaraan sa parehong karanasan, masakit na kasukasuan, mabigat na katawan, hirap sa pagtayo o paglakad. Pero kapag nagsama-sama tayong seniors na nagsusuporta at nagbabahagi ng tamang kaalaman, mas nagiging madali ang laban. Kaya huwag kang mahiyang ibahagi rin ito sa mga kaibigan at kapamilya mo. Malay mo, sila rin ay matulungan at maramdaman ang ginhawang nararanasan mo. Ngayon, balikan natin sandali ang 4 na pagkaing ito. Una, ang isda na nagbibigay ng omega-3 para bawasan ang pamamaga. Pangalawa, ang prutas at gulay na may vitamin C na nagpapatibay ng cartilage at nagpapalakas ng resistensya. Pangatlo, ang luya at turmeric na natural na gamot laban sa pamamaga. At pang-4, ang munggo at iba pang beans na puno ng protina, fiber at antioxidants. 4 na simpleng pagkain pero kapag pinagsama-sama, kayang baguhin ang kalidad ng ating pagtanda. Bukod sa pagkain, huwag mong kalilimutan ang mga dagdag na hakbang na binanggit natin. Magpaaraw sa umaga para sa vitamin D, uminom ng sapat na tubig, maglaan ng oras sa simpleng ehersisyo at alagaan ang iyong emosyon at isipan. Ang kombinasyon ng lahat ng ito ang tunay na magbibigay sa iyo ng lakas at ginhawa na hinahanap mo. Alam kong may mga araw na mahirap. May mga umaga na parang ayaw mong bumangon dahil mabigat ang katawan mo. May mga oras na parang walang epekto ang ginagawa mo. Pero tandaan mo, lahat ng maliliit na hakbang ay may ambag. At kung hindi mo susukuan, darating ang araw na mararamdaman mong sulit ang lahat ng iyon. Kung may isang bagay na gusto kong baunin mo mula sa ating usapan, ito ay ang mensahe na kaya mong bawasan ang sakit at mabuhay ng mas masaya kahit sa pagtanda. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi rin kailangan ng komplikadong reseta. Kailangan lang ng disiplina, consistency at tamang kaalaman. Kaya kung nararamdaman mong handa ka ng simula ng pagbabagong ito, gawin mo na ngayon. Pumili ka lang ng isa sa 4 na pagkain at idagdag mo sa iyong hapag. At habang tumatagal, idagdag mo pa ang iba. Hindi mo mamamalayan, mas malakas at mas magaan ka na. Maraming salamat sa pagsama mo mula part 1 hanggang dito sa part 5. Sana ay marami kang natutunan at na-inspire ka na simulan ng mga maliliit na pagbabago para sa mas masayang pagtanda. Kung nandito ka pa at nakikinig hanggang huli, gusto kong i-comment mo ang salitang ginhawa ngayon bilang palatandaan na natapos mo ang buong video. At syempre, huwag mong kalimutan kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang paraan para manatiling malakas, masigla at masaya kahit senior ka na, mag-subscribe ka sa ating channel. Pindutin mo na rin ang like button at pwede mong ibahagi ito sa iba para mas marami pang senior ang makinabang. Tandaan, mas maraming nakakaalam, mas maraming gumagaan ang pakiramdam. Hanggang sa susunod na video, ingatan mo ang iyong sarili at huwag kalimutan. Simple lang ang sikreto. Tamang pagkain, tamang galaw at tamang pananaw. Comment now. Ginhawa ngayon.